Kakatapos po namin bisitahin yung mga baka namin na for slaughter. Kaya papunta na kami ngayon ni Ron sa kinocultivate niya pong lupa. Kasi kung maalala niyo, naghanap po kami ng maririntahan lupa. Pero mahal din, no? Mahal. Kung irirenta natin ng lupa, naisipan ko na mas mainam na i-cultivate na lang natin yung sarili nating lupa. Kasi is na ibayad natin, pagandahin na lang natin yung lupa natin, doon na lang tayo magtanim. Kasi sayang sayang naman. Tapos kung may biyaya, makabili tayo ng lupa instead of renta. Kasi magandang buhay. Gusto din kasi nila, kung ilang sako daw na palay yung nakukuha nila sa rerentahan naming lupa, doon din daw ang ating ibabayad. So, medyo mahal, ano, anak? Ay, napakamahal kasi yung ni-report nila na tubas o harvest nila is unrealistic, and then ano yun, parang maghihintay na lang sila. Hindi yan pwede. Napaka-unfair. Unfair talaga. Dahil pag halimbawa 20 ka van na bigas, na palay or 50 ka vans, may mga gastos pa naman sila doon, na. Napakarami pang gastos. Minsan nga, tabla-tabla na lang. Minsan nga, lugi. Ngayong dito sa Aklan, most lugi dito sa Nabas. Pagkatapos, ang gusto nila, yung 50 ka vans, bibigay natin sa kanila na wala na silang gastos. Oo nga, napaka-unfair nga. Wala talaga yun sa malayo talaga sa katotohanan yung gusto nilang presyo. Mahirap. Kaya mahirap po talaga mga kaganang buhay mag-farming kung wala kang sariling lupa. Kailangan mo talaga kasing mag-invest kahit may sarili kang lupa. Kung medyo hindi pa siya fit na taniman, kagasto ka talagang para mag-invest ng mga traktor, o kundi naman mag-invest ka ng magpapararo sa tao na gagawa sa mga plots. Mag-invest ka talaga. Hindi ibig sabihin na meron ka na lupa, tatanim ka na lang o magtatanim ka na lang. Napakarami pa pong proseso na dapat sundin para makapag-harvest naman tayo ng magandang mga tubas o bunga. Hirap. So kagaya niyan, bumili ka ng traktor na sa 32,500. Pero ano yun, hand traktor? Bumili ako ng traktor na ganon kasi gusto ko is panggawa yun ng flat. Kumbaga mapapakinabangan talaga kasi bukas ipapabakho natin yung lupa natin kasi yung mga traktor nila dito, yung mga 4-wheel traktor nila, sabi ko nga, hiramin ko na lang, ako na lang magdadrive, ako na lang mag-ooperate kasi sa eskwelahan, ako naman talaga yung nag-ooperate doon. Para meron din naman ako. Yung sa Department of the, Agriculture? Dyan sa malapit lang sa atin. Pinupuntahan ko sa kanilang technician at driver din, tapos chinek nila, tinapak-tapakan na nila yung lupa at tiningnan yung state ng aming farm, ng lupa. May mga may mga bahay ng anay, tapos meron pang mga butas sa gitna na dating pinagtatapunan namin ng dumi ng pugo, nung doon pa yung pugo. Tapos dami-daming mga malaking bato. Nagsabi yung technician at yung driver na hindi talaga nila yun hindi nila yun papaitan, hindi nila yun tatrabahuhin, hindi daw kaya. Ang traktor nila? Hindi. Masira yung traktor? Masisira daw kahit na disc na yung traktor nila, masisira daw kasi ngayon yung lupa natin dry talaga. Matigas. So kaya ipapabakko mo na lang? Ipapabakko na natin para yung hinahabol ko kasi gusto ko ipabakko para yung mga bahay ng anay maubos lahat, tapos yung mga kahoy na hindi naman productive at wala namang kwenta doon sa farm makuha, tapos yung mga butas matabunan, and then makorek natin yung positioning ng mga puno doon. Lahat lang ng mapapaginabangan yun lang yung i-keep, i-retain doon sa loob ng farm. Then yung mga yung mga walang kwenta, yung parang useless lang ng mga shrubs dyan, lahat yun is maubos. Mais talaga yung maganda, anak? Mais ba yung tatanim mo? Mais yung tatanim ko dyan sa amin na taniman. So
siguro may mga malinis na yung siguro may mga 3,000 na square meters din yon yung pagtataniman ng mais. Napakalaki na yon, kaya na nung ma-sustain yung dadating na mga alagaing baka na mga Brahman yung lahi. Kasi kinakabahan kasi ako na kapag dumating na dito yung mga Brahman ng lahi ng mga baka, yung mga magagandang baka, at wala kaming ipapakain, mapapahiya kami sa mga tao at sa mga nanonood dito. Kasi bakit bumili-bili pa, o kayo yung kumukuha ng baka dyan sa Luzon, kayo nga mismo din yung malagaan na mabuti. Nagre-reflect po yun sa akin kasi akin po yung kurso at ayaw ko pong mapahiya at kaya gusto ko pong ma-apply yung mga knowledge ko na natutunan. Kaya yun, minabuti ko talagang pinilit ko na nga si mama at si papa na magtanim kasi sabi ko ayaw ko talagang magano dyan. May source of water doon. Oo, may source of water doon, may irrigation. Papakita ko po sa inyo mamaya mga kaganang buhay, may source of water kami doon. Madali lang yung papuntahin doon sa ating farm kasi kalsada Tawid lang. sa kalsada. Kalsada lang naman yung yung parang division niya. Kalsada lang, isang kalsada, then irrigation. Madali lang yung lagyan ng parang way niya papunta doon sa loob ng ating farm. Pakita natin sa kanila. Bukas pag nag-bako, papakita din natin. Yung source of water, papakita natin sa kanila mamaya. Para cultivate na lang natin yung lupa natin. Pumayat talaga ron yung ating mga baka dahil wala tayong pakain. Oo, hindi talaga na-maintain yung kanilang katawan kasi nga mga kasi sila, mga inahin. Yun yung anak nila, dalawa. Bali itong dalawa, nanganak. Yun, si Creamy White at si Copico Brown. Yung nanganak, yun yung anak nila. Talaga sila, pumayat, nangayayat talaga kasi wala nang pinapakain. Pero ito, gin-shredder namin yung napier, tapos sinaluan namin ng rice straw, and then saging, mga katawan ng saging. Gin-shredder din, sarap ng kain nila. Sarap ng kain nila, no? Sarap ng kain nila. Actually, ito, sobrang payat ito. Oo, medyo na to kasi alaga to sa vitamins. Lagi ko itong in-injectan ng B-complex at liver extract. Kabawi-bawi na. Kabawi-bawi. Hindi na dumidede, yun ba yung anak niya? Oo, binutas na ito. Ayun yung anak niya, native na native. Native na native yung anak ko. Wala talaga yung lahi, native talaga yan. Palakihin lang talaga natin yun, nak. Oo, palakihin at i-dispose talaga yan kasi wala talagang lahi. Pero ito yung niya. Ito talaga yung lalaki. Ito yung nanay niya. Lagyan natin molasses para magkalasa. Oo, lalagyan natin. Ayan, wala pang nasasayang anak ko. Ayan. Hindi nila naaapakan. Hindi nila inatapakan. Tama yun. Magpabili kaya tayo ng ganito na doon sa Batangas. Yung parang nakaano na. Pero kukulong naman sila eh. Oo, kulong naman pala sila. Meron naman doong Akala ko di kumakain na nakasraider. Iyon lang nga. Di ba yung baka natin dati, sinraider natin, ayaw talaga? Kasi nga, hindi pa sila sanay. Hindi pa yun sanay. Iba kasi doon yung pinapakain, tubo. Tapos, di ayan, pa sanay. molasses. Tinitimpla nyo sa tubig? Oo, timpla dapat sa tubig. Timpla pala sa tubig. Pod, kuha ka ng stick. Dapat may stick pod para mahalo natin. Ayun o, stick o. Yun o. Hindi, Hindi yung matibay na stick? Oo. Stick lang para lang siya. Ganun, para magkalasa siya. Yun po. Okay. Kailangan natin makastock ng maraming molasses. Oo. Papabili pa ako doon pagka nakabalik ako ng Negros. Padala ako ng maraming container. Ayan po. So, kailangan talaga anak na ihalo. Dagdagan mo pa, Jo. Oh. Kailangan i-survive namin po yung tagtuyot. Ayan na. Kain na. Masarap ang kain ng mga baka kapag naka-shredder yung yung mga feedstock.
yung napier kasi wala pang tapon. Walang tapon, no? Walang tapon. Ayaw nila yung mga naiihian na nila, yung mga Ayaw. naapakan. Ayaw, oo, ang daming tapon. Ang sarap po. Dami talagang tapon Sarap dito. ng kain. Ito yung iano bukas. Babako. Ibabak ko po ni Ron ito. Tigas kasi dito. Sayang. Lupa na to. So yung naka-shredder din, oh. Yung ano niya. Wala. Nasarapan pala sila sa molasses, no? Payat ang mga inahin natin. So sobrang tigas pala ng lupa. Dati tinaniman natin ito, ah. Kasi dati, ano pa yun? Wala pa mga baka dito. Ngayon, dami-daming baka na ano na ito, na press. O, tapos, ayun, tingnan nyo po dito. Punta tayo dito, tingnan. Ito yung mga problema dito sa lupang to. Yan. Ito yung gusto ko talaga na ito. Na matakpan. Yung lupa kasi dito, napakatigas at daming bato-bato. Kapag maano po ito, backhoe, kukunin po namin yung mga bato na yan. Kunin po ito, napakalaki po ito. Napakalaki pong butas. Oh no! Butas po dito. Tapos may butas pa doon. Hindi po talaga kaya to ng mano-mano. Mahirapan po talaga, no? May Naluan mo, pins. Teds? Wapay mo no? Okay. Alam mo yung galing ito sa Negros Ron, ang laki ng bakang ito. Umayat nung nanganak. Marami ba siyang gatas, Ron? Meron kang pampagatas? Oo, inano ko to ng pagpagatas pero di nga ginagatasan kasi wala nga halos kain. Walang halos kinakain. Hindi naman kasi makaano yung milk, yung ating pangpagatas kung wala rin naman siyang kinakain. Yan. Bakit ngayon. may tubig na, Jo? May pits sa tubig. Ah, may pit sa tubig. Hala, ang sarap ng kain nila, Jo. Sarap talaga ng kain nila. Kapag Amulit do ko ano, abobing amulit. Walang tapon. Yung mga damo natin, ang dami sanang damo natin. Kaso lang, pag kinain nila tapon, kaya napakaganda palang may shredder. Tapos yung mga rice stock, kinakain nila. rice straw. Ang kain nila. Oo. Napakasarap ng Hala, kain nila. sarap ng kain nila, oh. Ngayon sabi ko sa iyo na importante talaga may shredder, ma. Oo. Kaso lang din nila tsinaga sa Negros. Hindi nila tsinaga, nag-give up agad. Hindi daw kinakain. Kahit dito nang nag-shredder tayo, hindi kinain, ah. Bago pa lang nga eh. Kasi sa Negros, yung kinakain nila is tubok. Tapos dito, yun pa lang sila nakain ng napier, yung amoy, siguro iba pa, hindi sila sanay. Ito, ilang buwan na to dito na kumakain ng napier. Kaya nung sineder ng napier, alam nilang napier. Kaya kinakain nila. Tapos molasses, Jo, okay talaga sa baka. Abo mo kumain kung may molasses. Oo, marami daw kumain pagka may molasses. Ayan. Kasi pag inahin talaga, no, pumapayat. Ay mabasto kung mag-didi. Sarap kain niya, oh. Oh, grabe, sarap ng kain niya. Gutom na gutom. Naka-shredder, gutom na gutom. Alam mo kasi, Jo, dapat marami talaga ipakain mo dito. 3 times a day ka ba nagpapakain? Pan lang. Agaho ng hapon. Pwede mong pakainin ng tanghali kasi nagdididi sila. Pwede. Kung pwede yun mo mapakaot o adlaw kung may kuhanin mo. May shredder. Naka-shredder. Sige, 3 times a day mo na sa Jo, ah. Abo tayo mo kung igaling. Oo, pag nagiling, dumadami siya ron, walang tapon. Kasi pati yung mga matitigas na part, Puno. mga matitigas na part, yung mga sa dulong part, na ano nakakain na nila. Hala, sobrang payat na ron, oh. Maano yan, matataba yan kapag tuloy-tuloy na may kinakain, tataba talaga yan. Tingnan natin yung isa na yon. Ang laki nung dati pagdating dito. Kaso lang buntis naman yung dumating. Nalagyan mo na ito, Jo. May molasses na dapat. Ang sarap-sarap ng kain nila. Ayan po mga kaganang buhay. Talagang mag-upgrade po yung aming kaalaman sa pag-alaga ng baka. Tutukan ito ni Ron, tatanim kami ng mais dito. Grabe. Malapad hanggang dito, ibaba ko, anak. Bako yan lahat. O, sige, ibaba ko lahat yan. Dito, ano to?
Tatanggalin ito anak ko, ang kahoy. Tanggal to. Walang kwenta rin itong kahoy, no? Oo. Hmm. Tanggalin ko to. Tanggalin. Then ipoproning ko yan. Itong Kalamansi. Kalamansi, ipoproning. Hindi kasi makalapad yung kalamansi kasi meron ito. Oh, sige. Pero ito Pataas anak, lang. paano ito anak? Nara ito anak ko. Ay, hindi yan. Yung punsod na yan sa ilalim, kukunin yan bukas. Ito busod. Yung bunsod, kunin yan. Paano yun nasa ano, baka masira Hindi, yung... kukunin lang. Hindi naman nara yung tumutubo sa bunsod. May santol pa banda doon anak. Hindi, wala. Ito, tanggalin mo ito anak. Hindi, dyan lang yan. Ito, yung bayabas. Hindi, dyan lang yan. Diyan lang yan. Okay, ito malapad pa ito banda. Maraming mais pa matanim mo dito. Ah, ang dami to. Ito na to, hindi to kaya na. Oh. Payat din po ito mga kaganang buhay, bagong panganak rin. Oh. Sarap na sarap po, nilagyan ng tids at saka molasses. Jo, ubos na niya, Jo. Oh, dagdagan po ni Jo. Oh, magsawa sila ngayon sa naka-shredder. Oh, lagyan mo molasses. Lagyan mo, Wala, ang sarap ng kain. Kaya, tuwang-tuwa po si Jojo ang tagapag-alaga natin mga kagandang buhay. Kasi pag nag-napier sila, kumuha sila ng napier, pag nilagay nila dyan sa sahig, sa lupa, kunti lang kinakain ng baka. Pati ito, dayami oh. Napakarami. Dayami oh, kinakain niya oh. Napakaraming tapon oh. Tapos may Almost saging po. Kalahati. Oh, Ubos ng ano lang, waste. Na-waste. nawi-waste lang. Kaya ayan, lagyan ng molasses ni Jojo. Sarap na po sila mga kagandang buhay. Tapos marami silang nakakain talaga. Marami. Oh. So obserbahan natin ito, Jo, mga isang buwan. May banyera pagit para sa pins. Para sa... Dalawa. Di, halo lang May yan. banyera. Pwede rin. Halo. Ihalo lang natin. Feeds, saka, ayan, molasses. Ihalo. Asin at mula. Asin at molasses. May molasses na may asin pa. Para magkalasa po. Mga kagandang buhay. Itong inahin na to, pagka tumaba ito po, mga kagandang buhay, naku, ang laki nito. Ganito lagi do. Oh. Dayong balde. So, Tataba to agad. 3 times a day mo na pag sila pakainin, Jo. Marunong ka na mag-operate ng shredder. Na-briefing ko na yan sila kanina. Ayan, na-briefing na po sila ni Ron. Ayan. Ito ba Ron, yung sukat ng isa pang building? Yan So, po ito? yung sukat ng isa pang building Parang natin. gagawin na tong shed type. Ay, ng shed ng bahay, parang bahay na. Yan po, yung dugtong po yan. Makagandang buhay ng Ito si ating Sydney man. kulungan. So, ayos po yung ating project ng ating agriculturist. Para po itong mga baka natin ay tumaba. Patabain po natin. Ikarapod di yun, ikarapod. Bako. Bako. Karang po nga. Bako po ito bukas. Ay, pawasak taro. Ay, itong lupa na to bukas is babakuhin. Ibabakho. Bukas. At dito, itong lugar na ito, mayaman talaga sa tubig. Doon, nakikita nyo doon, parang may creek. May river. Wala namang tubig yung creek. Kapag maulan, pero yung main talaga na source of water dito, itong irrigation na nanggagaling doon sa bukid, sa bukal. Kaya tingnan natin ang ito. Kaso lang tatawid ka ng kalsada. Ito na to pa pala. Itong mga ito na to, ipapabako ko pa to. Ipapatapan ko ito. Oo, para Tapan to. Para yung mataniman. papasok na sasakyan, madali. Ito, yung irrigation dito, hindi talaga to natutuyo. Hindi talaga natutuyo ito. At whole year round, whole year talaga na may tubig. Ito. Yan. Kaya tagtuyot. Ilang buwan ng tagtuyot pero napakalakas pa rin ang tubig dito. Lakas ng tubig, oh. Oo, hindi talaga ito man natutuyo. Hindi talaga. Itong gagawin namin, ito, gagawa kami ng tubo from here, mula dito, connecting, papunta doon sa aming farm. Ito is tatapyasan namin to. Tapos maglalagay kami, maglilibing kami dito ng tubo. Papunta dito sa aming farm. Dito, papunta dito. So irrigated na yung ating taniman ng ano. Yes. Papunta naman dito, Mais. papunta doon. Then sa kanal na, system na ng kanal. Lilibot na yan sa farm. Buong farm.
Ito kasi yung water supply po ng mga taniman ng palay po. May ano kasi dyan, may cold spring. Sobrang Oo. lamig po yan mga kaganabuhay. May ano yan, may bukal. Oh, may bukal talaga. So, ayan po yan. Mahaba po yung irrigation na yan. Nakakasupply po yan ng marami talagang palayan dun sa baba. Tsaka malakas ang alon. Alon na. Agos. Agos. Malakas ang agos po mga kagandang buhay. Fit for ano talaga ito. Kaya pwede talagang magtanim ng mais dahil may source of water po mga kagandang buhay. Oh. Yan. So, hindi pa mahirap na ano, na maglagay ng tubo dyan. Eh, may mga ano naman. Madali lang naman. Dito po, lagay tayo. Pero habang wala pang tubo, eh... Pero dapat ano, medyo malalim din siya papunta doon. Ano ko? Itatapan yan bukas. Itatapan na yan bukas. Matatapan na yan, ano na yan, level na yan sa kalsada. Yan bukas. Yan yung unahing bakuhin. Nasa ano kasi ito eh, nasa 5,000 square meter yung area natin. Oo, gagastusan talaga natin to pabako. Kasi nga, kapag di naman natin gagastusan ito, walang kwenta ang ating lupang to. Kasi di matataniman. Taniman natin ah. Oo. Napakahirap. Mais. Mais ang tanim natin dito. At Pwede once pa. ka lang naman dito gagastos. Once. Kasi pag na-cultivate na ito, tuloy-tuloy lang yung pag-tractor natin, manageable na yung lupa. Ngayon, tigas talaga at dami pang mga bato. Ito ba yung pinakain ninyo na ano oh? Rice stalks, hindi kinain? Oo, yan. Yan yung wastage kapag hindi sinis-shredder. Actually, yung shredder, dito lang sa farm. Dito lang yan nakastock. Kaso, si Papa, ayaw talagang magpa-shredder. Kasi nga daw, hindi kinakain. Ako, hindi na ako nakakikipagtalo. Pero... Ngayon, ayan, kita-kita na natin. Ngayon, kinain na ng baka natin. Ayun, pinagdesisyonan ko talaga na shredder. Ayun yung nilagay ni Jojo bago lang. Oo, marami ng babas, oh. Puno yan kanina. Babas. Nakadalawang balde ng ganun. Oo. Napakaganda. Napakasarap ng kain ng baka. So ano masasabi mo sa mga naghihirap ngayon sa pagkain? Diskarte lang kung anong dyan sa inyo. Ito may mga saging, katawan ng saging lang naman to. Oo. Tapos rice Masarap na sarap. Oo, tapos molasses at ano lang, asin. Sana noon pa natin to ginawa. Oo, pero sige lang, ganyan talaga. So sa mga ano dyan, sa mga viewers ko dyan, nahirap ngayon sa pagkain, ito po pinapakain namin na Pierre, rice stalks, nilalagyan ng molasses, asin, saka feeds. Cattle feeds po, mga kagandang buhay. Kung mga 2 months, 3 months na ganito talaga yung pakain, at tataba talaga ito. O 3 times a day ko na nga, sabi kay Jojo para makasustain ang gatas niya. Tataba talaga to. So ayan Ron, thank you so much at nakikita ko talaga na kung proper lang yung pagkain, mag-success tayo. Oo, Tingnan natin doon yung anak niya, oh. Oh, nakikikain na rin sa kanya. Oo, meron na yan. Si Bliss. Hindi na yan Si dumididi. Bliss. Ito yung nabili sa bakong ni Kabeng Roger na hindi nadala sa truck kasi nga puno na yung truck. Tapos after 1 week, pinanganak si Bliss. Kaya naging Bliss ang pangalan. Yung native na native talaga. Wala talagang halo. Oo, Tingnan no? mo. Ang laki na yan, matanda pa yan sa ano eh. Matanda pa yan o kasing edad lang halos ni Sydney. Oo. Sydney, tingnan mo ang laki. Ang laki na ni Sydney. Oo, ang ganda talaga materialis yun. Di binenta ni dad mo eh. Tingnan mo, nakadalawa na rin silang balde. Oh, mamaya ipatingnan natin sa kanila yung shredder natin at yung ano natin, kung paano natin i-stock. Napakaganda, napakasarap talaga ng kain nila. Yun kanina pa yun hindi nga umaalis yung Oh, di talaga umaalis oh. kain lang ng kain. Talagang nagutom talaga yung ating mga baka. Tingnan natin si Red Sydney doon oh. Kawawa talaga ang mga baka ito. Naku, kawawa talaga. Buti talaga ron alala mo yung shredder machine natin na nakastock lang. Oo, napagpasyahan ko talaga eh. Kasi yan talaga dapat. Ganyan talaga dapat. Hanap tayo ng mga saging, no? Mga Ito, body ng saging. napakaraming saging dito. Wala ka nang hanapin. Napakarami. Buong farm, palibot, saging. Eh, bakit naman pakain mo sa baka? Di wala yan, na tayong tingnan maano. mo, napakaraming bunga. Bunga, oh. Ilang bunga yan.
Pod, meron nang pwede harvestin, Pod? Ay, oo, sige. Tunday? Mag-harvest Harvest, tayo Pod, sa harvest, akin. Pod. Ayan, si Red Sydney. Kumakain din si Red Sydney. Oh, At napakabait na baka to. Itong Oo. baka, ang pinakamabait ditong baka. napakabait, no? Napakabait. Ilang buwan pa lang to si Red Sydney. Kung nag-diet, talaga ng postura po, no? Katgin, ano? Katgin, purga, no? Purga at saka vitamins. Vitamins, yung kung Tsaka yan, nagtutang mo, no? Nilagyan mo ng molasses pod. Oh. Walang arte silang lahat. Wala. Dahil siguro sa Sanay gutom na na. eh. Hindi, sanay na sila sa pinapakain na napier. Kabuang amulit. Oh. Ang daming Yun yung sayang. napier dati na wala pang shredder machine. Hindi nila kinakain yung mga stock. Yan kasi matigas. Oo. Oh, may natatapon talaga. Pero ngayon malinis. Nagustuhan nila Ron, malinis kasi hindi na nila inaapakan. Napakasarap makain ni Sydney. Wala. Sarap pagkain. Jo, bigyan mo yung mga buntis natin 3 times a day, ha? Yung mga saging dyan, is-raider mo. Hanap tayo. Yan Tayo ng yung mga mga saging. dati ka sana, si Raider. Yung mga mapayat, yung mga dikit-dikit, yan po do. Ikunin niyan bukas. Saan yung kalatonday pod? Kunin mo. Naku, wag ka nang tumba ng saging ron. Hindi na pakinabangan yung mga bumagsak. Ilan lang naman yung dinakain. Naku, ang dami nun kaya. Ay, sus. Dami Ito mga saging mo, maubos yan. Ito yung dito na part Lambot-lambot pa. malambot kasi dito namin nilalagay dati yung mga Tain mga ang- tae ng pugo dito. Pero yan Wala. nakita pa lang yan ng DA na yung technician. Oo. Umatras. Oh no. Sabi niya dito sa kanina. Ayan. Hindi boss. Ayaw kong Hindi itraktura pwede. ito, boss. Masira traktura namin kahit malaki. Walang magagawa. Bako na lang, bako. Bako na lang talaga. No choice. That choice is no choice. Bako. Yan. Talaga. Talagang tataba na yung mga baka natin ito. Alagaan ni Jojo. Oo, basta constant na may pakain. Tataba talaga yan. Tsaka maghanap. Ang laki ng area na to, no? Asus, ang laki to. May mga 3,000 square meters na tumatamnan ka na po na. Pagagko, tara. 5,000 plus da. 5,000 square meter. 5,000 plus da. 5,700 plus. Ayan. Laki nito. Dati dyan ako Grabe nagtanim si ng Jojo sweet corn. Dyan. Nagtanim ako ng mga 50 pieces. Laki Saan? rin. Dyan sa ilalim ng balete na yan. Oo, no? Nagtanim ka dati. Oo, nagtanim ako dati. Mga 100 siguro puno. Ang laki ng bunga nun. Dyan ko tinanim mo. Oo. Sige, Iyan natin to. Darating na ang si anniversary gift, eh. Oo, dapat talaga pag dumating yun, ganda talaga yung natin pakain. Yun yung nun, yung katawan nun, pwede nating gawing pwede nating i-anuhin sa kanila, ipakain. Yung katawan niyan, Jo, pakain natin. Oo, pakain natin. Si Red Sydney, nako. Ang materialis po ni Roger na hindi talaga binenta. Binibili na ito dati si Red Sydney, ayaw ni papa mo. Kasi tingnan mo tinga, oh. Mm. Isa sa lupa lang yan, nasasayang ngayon, oh. Hanggang gabi na sila kakain. Sa dalawang balde po na nakasreader, oh. Sisimutin at sisimutin talaga ng baka natin. Oh. Wow. Simot na simot po. May feeds, may molasses. At saka nakasreader po na napier at saka rice stock. So, ubos to. Talagang sarap na sarap ang baka. Imagine. Kaya po sa akin pong manunood, kung may shredder machine po kayo, yan, maganda. Pati yung matigas, kain na nila. Wow. Ang baka natin, inahin natin. I-sustain siya po sa pagkain ng kanyang anak. Gatas. Sarap na sarap.